mas pinainit na tagpo sa Batang Quiapo, nalaman na nila Supremo ang tunay na pangalan ng kanilang kalaban. At sabi niya, yun ay ang mga Montenegro. At doon sinabi ni Amanda na may alam siya doon sa pamilyang ito. Malakas ito at sila ang may hawak ng buong Quiapo. At kung babanggain nila ito, ay mamamatay silang lahat. Desidido naman si Supremo na tulungan si Tanggol. Sabi niya, mamamatay nga silang lahat. Sa kabilang banda naman, nag-usap sila Angkong at si Augustus. Sabi ni Augustus na papayag siya sa gusto nila Angkong, ngunit may kapalit. Yun ay si Amanda. Sabi naman ni Lucio na matagal niya nang gustong patayin. Ngunit sabi ni Augustus gusto niya ng buhay si Amanda. At doon, tuluyan na ngang umalis si Angkong. Bago iyon, sinabi ng kanang kamay ni Angkong na hawak na nila sa liig si Augustus at ano ang susunod nilang gawin. Nag-uusap nila, napapalaki nila ng gusto ang kanilang negosyo, ngayong kapit na nila ang pulisya. Samantala ay hindi pa rin tumatigil sa paghahanap tungkol kay Tanggol. Hindi niya alam ay anak niya pala ito. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nalaman kung sino nga ba ito. At pinaimbestigahan niya lahat ng mga tao at barumbado sa Quiapo. Si Tanggol naman ay sinisisi pa rin ang sarili dahil sa nangyari kay Bubbles at hindi niya ito matanggap. Dahil sabi niya kung hindi niya ito iniwan ay ligtas sana si Bubbles at hindi siya nalagay sa peligro. Sinabi naman nila Jenny na hindi niya kasalanan iyon. Si Pablo umano ang may gawa noon. Sabi naman Tanggol ay maghahanap siya ng paraan upang ipaghiganti si Bubbles. Sabi naman ni Emo na gagawin niya ito ay babalik rin lang siya ni Pablo. Malaki ang impluwensya, mayaman, at samantalang sila ay walang umanong pera. Kaya paano niya umano ito malalabanan? Ngunit sabi naman ni Tanggol ay wala siyang pakialam dito. Ang gusto niya lamang ay ipaghiganti si Bubbles kahit anong man ang mangyari. Sa kabilang banda naman ay iniisip ni Berting ang mga mangyayari sa kanila, ngayong desidido na nga si Supremo na tulungan si Tanggol. Kinukumbinsi naman ni Amanda si Supremo na wag nang ituloy ang pagtulong kay Tanggol at sabi niya niligtas na umano nito ang buhay ni Tanggol at patas na sila. Samantala ay nag-usap naman si Pablo at ang kanyang lola. Sabi ng kanyang lola na ayaw niya sa babaeng iyon. Sabi naman ni Pablo ay huwag niya na itong isipin. Nag-iisip naman si Tanggol kung paano siya makakaganti kay Pablo. Kinukumbinsi siya ni Jenny na huwag nang ituloy. Samantala ay nagsasaya naman si Pablo kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Nakababata din niya at ngayon ang kanyang bodyguard. Nag-usap sila na nakaganti na sila kila Tanggol. At samantala, si Bubbles naman ay iniisip ang mga sinabi ni Tanggol ang paalala sa kanya. Ngunit hindi siya nakinig dito at sinabi niya pa mabait si Pablo at hindi siya kagaya ng iba. Sa pagdaan ay nalaman niya ang totoong ugali ni Pablo. Doon ay nagsisi siya na hindi siya nakinig sa mga babala ni Tanggol. Naiyak na lamang ito dahil ang ginawa ni Tanggol lagi ay ipagtanggol siya at hindi siya mapahama, ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang kasamaan. Si Tanggol naman ay desidido na talagang puntahan si Pablo upang ipaghiganti ito sa lahat ng mga kasalanan niya.